nasa ating linya na ba? Akala ko kasama sa Catanduanes ito. Wala na nga pala sa DILG, ano wala ha? na lakay. Nasanay ka lang. Oo nga, eto sipag-sipag din ito kung nasa gabinete pa siguro ito baka Malamang sa malamang lakay. Nasa Catanduanes yan si Sek. baka kahapon nasa Catanduanes na ito. Nasa ating linya po mabigan ang dating DILG Secretary Benhar Abalos. Di ko malamang kung nagpapasalamat siya at wala na sa DILG. Bakit naman? Siyempre kung nasa DILG pa, mag-iikot siya, talagang mag-iikot. Sa dinami-dami ng mga dinapurak ng mga bagyo. Oo, grabe lakay dyan sa Panganiban, Bagamanok. Ayan, maraming lugar dyan lakay sa Catanduanes. Halos buong buong rehiyon yata. Hindi pa nakakaon yung mga kabayan natin sa Ilocos, Cagayan Valley, ayan, Aurora. Bicol, Diyos ko. Anyway, nasa ating linya mahabigan ang dating DILG Secretary Benhar Abalos. Secretary Abalos, sir, magandang umaga po sa inyo, Secretary. Hi Deo, magandang umaga. Of course, Sister El, magandang umaga. At sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig, magandang umaga po. Abay, parang fresh na fresh ang Secretary Abalos ngayon, wala na sa gobyerno. Parang hiyang na hiyang kay Sek ang... Umiikot din. Umiikot din. Magawa din ng konting nakikiisa sa ating kababayan sa mga napinsala. Anyway, Secretary Abalos, sir, siguro pagka nasa DILG pa kayo, kasama niyo ang Pangulong Marcos ngayon, pero may appeal ang direktiba ang Pangulong Marcos sa mga government agencies na iwasan mo ang mga magagarmo marayang Christmas party ngayon at yung parte noon na nagagasin sa Christmas party ay itulong na lang sa ating mahabayang sinalanta ng Bagyo, Secretary. Sang-ayon po ba kayo dyan sa mga ganyang direktiba ng Presidente? Well, tama naman yun, no? Kasi alam mo, ang Pasko ay espiritu ng pagbibigayan, the spirit of caring, sharing, and giving. So, imbis na gamitin natin sa alak o sa ibang mga pagkain, i-share na lang natin sa mas nangangailangan nating kapatid. Ako yung sumasang-ayon na kasama ng Deo. Ayan, at bilang isa ng private citizen na Secretary Benhar Abalos, so ano naman po ang yung role ngayon? Ano ba ang ginagawa niyong kampanya para makatulong din sa ating mahabayang sinalanta ng kalamidad, Secretary? Well, meron po kaming foundation, yung aking anak na namatay, si Shara. Ito'y 20 years na Shara Marie Foundation. At kami ikot po para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Nung nakaraan po, of course, ito'y sa Bicol, sa Batangas at sa iba pang mga lugar. Ngayon po, sa Norte ay inaayos na po namin itong pagtulong po namin. Ito pong aking panganay na anak, siya po ay 19 years old at siya ay nagtuturo ng katekismo at siya ay nagkakit at in just one day she died of E. coli infection. No? So instead of grieving, ginawa po namin itong isang foundation. Through her memory, nabubuhay po siya. Ganun po ang ginawa na aming pamilya. Ayan, ganda. Hindi natin masyado nababalitaan yan. At least nababanggit mo, Secretary, sir. Anyway, Secretary, sir, ayan. At bilang kayo po ay naging mayor ng 15 years ng Mandaluyong at ilang years din po kayo naging DILG Secretary. Ayan, at meron din kayong mga pabahay. Abay, ano ba ang kailangan nating pabahay kaya dun sa Catanduanes? Kasi 500 houses, Secretary, sa yung winasak ng bagyong si Pipito. Ano kaya ang magandang pabahay dun sa mga prone areas, typhoon prone areas ng mga probinsya, Secretary, sir? Well, meron naman tayong DSUD, pero siguro dapat tignan na natin ang dinadaanan ng bagyo, kamukha ng Bicol, part ng Catanduanes nga, at siguro yung tama at takmang design. Pero unang-una, kasamang Deo, importante rito yung lokasyon. No? Lalo yung mga talagang danger zone at binabaha. Talagang tutukan dapat yan dahil, of course, nangyayari yan. Kung magawa natin ang paraan na magkaroon ng water impounding, kung ano pa man, magawa yan ng DPWH. Pero pansamantala, itong danger zone na ito ay dapat talagang matutukan. Speaking of housing, sa amin kasi sa Mandaluyong nung araw, ginawa namin, alam mo ba yung release ng tren? From Pasig River to San Juan River,
lahat ng nakatira nung araw dyan ay quote-unquote informal settlers or natawag nating Barong-barong. squatter. Mm-mm. Oo. So, ginawa namin ng ama ko, binili po niya sa Philippine National Railways. Giniba po namin yan at yung gitna para lumuwang at makapasok fire truck, mga rescue teams, no? Kasi dapat kanya pagpaplano eh. At tapos, kung di ako nagkakamali, ang hulog lang noon, mga 20 pesos, 10 piso. At ngayon po, lahat po sila, libo-libong tao sa Mandaluyong na nabiyayaan, sila po'y landowners na, hindi na po sila quote-unquote informal settlers. Lahat po sila may titulo na. No? So, ang point ko po is, dapat maging innovative ka lang sa ganitong mga programa. Secretary Sir, bilang kayo po ay ang Mandaluyong po noon ay kinilala bilang Tiger City ng Metro Manila. Tiger Po? City, Ito po ay may kinalaman sa magandang pagpapalago po ng ekonomiya po ng lungsod. Secretary Sir, ano po ang pwede nating maibigay na tips doon sa ating mga alkalde po, hindi lang po dito sa Metro Manila, maging sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, partikular na din po doon sa lugar na kumbaga po nagsisimula pa lamang po hindi pa po ganong kalaki yung kanila pong kinikita ng kanila pong lugar. Ano po ang tips ng isang secretary, former secretary at dati pong alkalde ng Mandaluyong? Noong araw po kami ang pinakamaliit na lungsod sa Kalakang, Maynila. Nasa amin pa ang mental hospital, kaya kung tawagin kami, Lakay, Sister, ka ba? Oo, yun nga, Sek eh. Tapos meron pa kaming pero nanaginip kami. Kung kaya't ginawa namin ito, sabi namin ang dugo ng isang ay ang investors. No? So, ginawa namin na talagang business friendly. Kung may papasok sa amin, bigay kagad ang lisensya. Kung may mangungutong, tatanggalin namin sa trabaho yan. Talagang hinikpitan namin ito. Kaya ang daming pumasok sa amin. Alam mo, ang San Miguel ay nasa Mandaluyong. Largest ang United Laboratory, Mega Mall. largest pharmaceutical, nasa atin. Ang Banco de Oro, nasa amin. No? So talagang hindi kami pinanganak na mayaman. Mahirap po nung araw ang Mandaluyong talaga. Ang kita namin ay siguro mga less than 200 million nung ako'y naging alkalde. Pero ngayon ay higit kumulang mga 6 o 5 billion na po. No? Talagang by leaps and bounds. Because of one thing, yung po mga investors. Pero isa lang naman ang hinihingi ko sa kanila nung araw. Sabi ko, sige, lahat ng tulong bibigay namin sa inyo. Kung may nanggugulo sa inyo, kami bahala. Maganda ang peace and order, etc. Pero ako isa lang. Basta all things equal. Basta pantay-pantay naman. Baka pwedeng mga tiga-Mandaluyong matulungan nyo rin sa trabaho. Para may pagmamahal naman, yung trickling down effect ang tawag po ron, no? Kaya yung employment rate namin gumanda, no? At sunod-sunod na po yun, no? Sumama na rin edukasyon. Tignan mo, edukasyon namin kailan lamang Deo at Sister Elle, kami ang National Achievement Test, ibig sabihin yung pinakamatalinong bata sa buong metro, sa buong Pilipinas ay nasa Mandaluyong. Wow. Ito yung konektado naman sa at dahil nga dito, pinirang kami sa negosyo, the most business-friendly city sa buong Pilipinas. At nabigay yata kayo ng mga free laptop sa mga estudyante at maging mga public school teachers sa Secretary Abalos, sir. At may allowance pa. May allowance pa? Mayroon pang pa-allowance Lakay si Secretary. Opo. Meron po yung aming mga high school student, no, meron po yan. And of course, laptop sa mga hindi lang mga bata, kasama na rin po yung mga guro. No? Pati talagang edukasyon. Maganda kasi partnership namin ni Congressman Boyet Gonzales. Halos na rin po kami. So hindi kami nag-aaway. Isa ang goal namin. Nagtutulungan po kami ng husto. Maganda mga programa. Hindi naman niya makikita sa pagtulong mo. Tignan mo yung output eh. Tignan mo yung resulta ng National Achievement Test. Tignan mo kung nasa mga estudyante mo. Tignan mo yung number of employment, even the poverty level, no? Magandang poverty level namin. Halos kami na yata isa sa pinakamaganda sa buong Pilipinas in terms of na-improve namin ang poverty level namin. Isa sa pinakamaganda. Naku, baka sabihin na Secretary Abalos, naku, si Secretary Abalos ibalik sa Mandaluyong. Ayan, huwag nang patakbo yung senador.
Magulat-gulat kasi binoto ka mayor doon nilagay. Ben-Hur Abalos. So itong mga karanasan mo ginawa mo sa Mandaluyong, Senator Secretary Abalos, sir, paano mo isasakator sa nationwide para itong mga magandang ginawa mo sa Mandaluyong may patupad din sa iba't ibang dako ng bansa o nationwide, Secretary? Alam nyo, ako'y naging mayor, congressman, naging MMDA chairman, naging secretary ng DILG, no? Tapos naging presidente pa ako ng lahat ng alkalde ng Pilipinas. Nakita ko na yung mga gaps, yung mga dapat nating punuan sa batas natin, yung tutukan natin sa batas, no? Kaya dahil dito unang-una meron kang batas pero yung mag-i-implementa nito, si governor, mayor, lahat. So dapat yung vehicle nito tama. At yun ang tinatawag na local government code. Ito yung pro na nagsasaad, ano ba responsibilidad ni mayor? Ano responsibilidad ni gobernador ng national? Ayan, kasi tama. kung minsan nagtutukan mahirap. No? Kunyari na lang, nakalagay, ito yung 1991 pa yung local government code. Isipin mo naman, 30 years ago na ito, sinasabi papagawa ng kalye ng barangay ay ang barangay. Sinong barangay may kaya niyan, di ba? Hindi kaya ng barangay na magpagawa ng kalye. Maski eskwelahan, ang sinasabi LGUs magpapagawa. Hindi nila kaya yan. Talagang dapat ang national government. Even yung nung COVID, dumatay ng COVID, yung mga probinsyang mahihirap. At nakasaad sa local government code, ang dapat magpa-roon ng tertiary hospital, yung mga specialization, ay ang mga probinsya. Hindi rin nila kaya yan. So kawawa yung mga mamamayan. It should be the national. No? Kaya siguro ito'y dapat isa-isahin, no, para mas maganda ang serbisyo sa ating mga kababayan. Ayan, kaya po kayo pinagkalooban na United Nations Public Service Award, ha? Bilang pagkilala po sa inyong mga programa, lalo sa mga batang PWD Secretary, sir. Yung United Nations na yan, kasi alam mo, Deo, kung ikaw ay mahirap at may special child ka, napakabigat. Ay, totoo po Therapy, yan. ayan. So nakita ko yung bata nakakulong, nakatali. So ginawa ko ng paraan yan, tinawag kong therapy, education, assimilation of children with handicap. Nakafocus doon at in-empower ko yung magulang. So kinukwento ko yan, pati yung mga doktor, lahat, may therapy kami. At hanggang ngayon, kasi nakakatakot ko yung mamatay yung mga magulang. Ano mangyayari sa bata? Ayan, kawawa totoo naman. po yan. Diba? Kawawa naman. So yan, tinuturuan Bigat namin yan. iba mag-baking, binabahay-bahay namin. So nilaban namin sa United Nations, nanalo yan. United Nations Public Service Awards sa Medellin, Colombia. At ito'y template for all countries na third world na maging template, maging ehemplo sa kanila. Sana Itong, maging template din sa lahat ng mga LGUs natin, Secretary, sir, Oo, kasi tama, dito sa atin maraming mga batang ganyan po may kapansanan. mahirap kasi kung mamatay yung guardian, yung iba dyan pinamimigay. May nakita ko pinamimigay. Nakakaano ng puso talaga. At yung nag-aalala sa amin, kung isa sila yung tatay yung magulang. Pero yung mga magulang, ini-empower namin na anghel yan. Dapat ng magulang. At hanggang ngayon, buhay na buhay at yung programa, matagal na rin yan. Halos 15 years na yung programang yan. Sa ibang issue, Secretary Abalos, sir, nung kayo po ay DILG Secretary, ayan, napababa po ang crime rate dahil hawak nyo ang PNP, kayo ang chairman ng NAPOLCOM. So, ano ba ang mga ginawa nyo dyan na dapat ipagpatuloy? Well, importante kasi dyan, tignan natin yung datos mismo, yung crime efficiency, crime clearance, of course, yung crime rate na tinatawag. Kasi yun ang importante, madali magsalita . Like for example lang, yung tinatawag about drugs. No? On record, ang nakumpiska, ito yung on record, is 33.8 billion. 33.8 billion. The biggest in the history of the Philippines. The first 2 years ng ating Pangulo. Yan ang pinakamalaki. No? And that's of any Philippine president. No? Yan, 33.8. At yung mga nasa alitagtag, no, nakakulong po yan ngayon at may hearing po yan. Yan ang malaki, 1.4 tons. Yung sa Maynila, halos isang tonelada. Yung sa Baguio, kalahating tonelada. Nakita ko yan in 2 years, no, talagang nagtrabaho ang ating kapulisan po dyan. No? At yan ang makikita mo, yung datos ang importante. Kasi importante, matutukan mo yung mga pulis .
ng husto at you just have faith with them. Kamukha, bago ko umalis, sa totoo lang, medyo kinabahan ako. Marirecall nyo ba yung Pastor Kibuloy? Hindi ba? Opo. Ay, opo. Yung grabe. hirap na hirap tayong mahuli si Kibuloy eh. Yun. Kung hindi namin nakita, yari kami. Sigurado yun. Di ba? Pumasok ka na roon, matagal ka roon. Yun ang sinasabi ko, you should have faith in your ating Pangulo. Napakabait po ng ating Pangulo. Nakatutok siya. He had faith sa ating mga kapulisan. You must have faith. Otherwise, you go down with them and you go up with them. Yun ay isang ehemplo dahil hanggang ngayon may na-receive pa akong demanda last week tungkol dyan Ano pong demanda? Dahil pinasok namin, hindi ba? Pagpasok, marami na katakot-takot na demanda. Ako, si General Marbil, si General Torre, part yan ng trabaho. Maski private person na ako, nakatanggap pa rin ako, okay lang yan. Secretary ako, harapin ko po yan. Pero isipin nyo, hindi namin nakita, ako po, kawawa si Torre, kawawa si Marbil, at ako siguro, magre-resign na rin siguro ako para pero ayan, nakita naman natin, all the while, tama ang intelligence report, ando si Pastor, and justice is served. No? Ganun po yan. Tiwalaan po yan. Ayan. Tough pero compassionate. Like pagsundo kay Alice Go sa Indonesia. Hindi. Ikaw talaga. Para sa ating mga nakikinig, para sa ating mga nakikinig, para na maunawaan ninyo yung pong pangyayari. Yan kay Alice Go kasi, ako yung nasa Naga noon at nasa Kamsur, may bagyo rin. Ganito rin. Nagbibigay ako ng tatanggap ako ng tawag. Ang sabi sa akin pumunta kang Indonesia. Ako bakit? Dahil papakawalan si Alice Go, nakuha ng Interpol. So, tumawag ako sa Pangulo, no? At tumawag ako. Pumunta ako Maynila at kumuha lang ako ng damit ko. No, at sinama ko na si General Marbil kasi wala na akong makukuha aeroplano na pabalik Paano mo iuwi yun? So, dumating kami roon, siguro mga alas 3 na ng umaga. Konti. Tapos nakipag-usap kami sa mga general, nakumbinsi namin na i-turn over. Kasi isipin mo kung di namin naiuwi, nako, katakot-takot na bashing yan. Kung pupunta ka roon, baka na. Ayun, nung nakita ko ngayon si Alice Go, sabi ko, ikaw pala si Alice, no? Ganyan-ganyan. Pagkatapos, sabi niya sa akin, sir, may papatay sa akin Kaya yan, nakita niyo, Indonesia po yan kasi may nagsasabi, walang handcuff. Sa Indonesia po yan. Sila po yan. Ngayon, sabi sa akin, sir, may papatay sa akin, baka pwede kang makausap, pati si Marbil. So, lumipat kami ni Marbil sa kabilang kwarto. Ayan, kausap ko siya dyan. Diyan siya nagsabi. So, lumipat kami sa kabilang kwarto, kasama yung mga ibang pulis. At nung nakaupo kami, kinuha ni Marbil tong cellphone niya. Tinatape niya. Sabi ni Alice Go, wag. Sabi ni Marbil, importante kasi may papatay sa iyo Tama nga naman, baka may mangyari. So ang ginawa, para document, kinuna ng picture kami. So ako naman, syempre, may picture, nakatingin ka sa camera. Hindi ko naman alam na yung katabi ko nakaganon. Diba? Nakapisay. Para lang maunawaan ng ating kababayan. What is important, after the incident, ay naiuwi namin si Alice Go. No? And we would like to thank the Interpol dahil nauna dyan, kung matatandaan nyo, si Cassandra Ong, no? At si Sheila ba? And Cassandra. Yun na tumulong sa atin doon. No? Tsaka given na yun, Secretary, pagka nagpa-picture tayo. Pag nagpa-picture ka kasi automatic ngingiti ka no? Parang, cheers! Parang nagiging na yun. May walking. Saka hindi ko naman nakikita kung ano ginagawa niya. Nakatigil lang ako sa camera. This is actually documentation. No? Kung makikita niyo. Just to explain things lang. Yes po. Okay, pero Secretary Abalos, sir, ayan, ang tanong, from Mayor, DILG Secretary, bakit gusto niyong pumunta sa Senado? Di ba magulo ang Senado? ano ang plano niyo pagka mapunta kayo ng Senado? Ano ang plano niyo, Secretary Abalos, sir? Well, ang dami ko ng pinanggalingan. Naging mayor na ako. At least mission accomplished. Naging congressman ako. Okay naman yung naging congressman ako. Nagpasa ako ng amendments sa UNA law, ng Development Action Law. Yung MMDA ako, nakita nyo naman, just during COVID, isa sa pinakamabigat yun dahil ultimo magulang ko na namatay puro, no? Tapos kailangan labanan mo pa COVID noon. Tapos naging DILG ako. Siguro naman, nung umalis ako sa pwesto ko, mission accomplished na rin ako. Nagawa ko yung dapat kong gawin.
So this is a new frontier. Nakita ko yung dapat gawin ng mga gaps sa ilalim, dapat baguhin ng mga batas dito at abogado po naman tayo, no? At nakita ko na siguro kako itong posisyon na to ay ito naman ang titingnan ko nang sa ganoon ay yung mga nakita ko sa ilalim ay magawa natin ang paraan naman sa Senado. Ayan, Secretary Abalos, sir, maraming salamat po and good luck. Magandang umaga po at pasyalan niyo raw si Alice Go sa City Jail. Ayan, manibis kayo. Thank you so much. Salamat sa inyo. Thank you po, Thank you, ma'am. Senator. Yan, future Senator Attorney Benhur Abalos. Hindi tayo pinuntahan dito ni Sec eh. Oo nga, ang Oo, daya Sec nito eh. eh. Natapos hindi mo kami pinuntahan dito eh. Nadami ko pa rin kayo. Salamat. Thank you, Sec. Thank you very po. much, Secretary. Former DILG Secretary Benhur Abalos. Sandali lamang, Ninong Sherwin, dyan sa may